Welcome back para sa ating Aralin 2 ng addition. Pagdaragdag ng mga bilang na may sagot hanggang 99 na may regrouping gamit ang iba't ibang paraan. Regrouping gamit ang iba't ibang paraan. Okay, meron ulit tayong maikling kwento. Ang pamagat ng ating kwento ay ang mga mag-aaral. Handa na ba kayong makinig sa ating kwento? Simulan na natin. May palaro sa paaralan. Palarong lahi ito. Lahat ay maaaring sumali. Sumali ang klase ni Ginang Perez. 18 ang lalaki at 23 ang babae ang sumali sa palaro. Lahat ay masayang nakipaglaro. Sagutin natin ang mga katanungan. Meron tayong 5 katanungan. 6 na katanungan. Una, tungkol saan ang kwento? Tama, ito ay tungkol sa mga mag-aaral. Anong laro ang naganap? Anong laro ang naganap? Palaro ng lahi. Palaro ng lahi ang larong naganap sa paaralan. Ikatlong tanong, kaninong klase ang sumali? Kaninong klase ang sumali? Sumali ang klase nino ni Ginang Perez. Klase ni Ginang Perez ang sumali sa palaro. Ilan ang sumaling batang lalaki? Mahusay! 18 batang lalaki ang sumali sa palaro. Ang mga babae naman, ilan sila? Ilan naman sila? 23 babae ang sumali. Ilan lahat ang batang sumali? Malalaman natin mamaya. Paglutas ng suliranin sa iba't ibang paraan. So, meron tayong paraan, 2 paraan kung paano natin masasagutan ang suliranin na kanina doon sa maikling kwentong binasa natin. Una ay ang pagdaragdag gamit ang expanded form na nagawa na natin sa unang aralin. Unang paraan, isulat ang mga bilang sa expanded form. Ayan, ang ating bilang ng mga lalaki na sumali
sa paligsahan ay 18. At ang mga babae naman ay 25. So, paano natin i-expand ang mga bilang na ito? Ang 18, kapag in-expand natin, pinahaba, ay magiging 10, 10 plus 8. Ang 23 naman, pag in-expand natin, magiging 20, 20, at 3. Ngayon, pagsamahin ang mga bilang sa hanay ng ones. Asan ba ang hanay ng ones? Ito po. 8 plus 3, ang sagot ay 11. O 11. Ngayon, ang 11 kapag pinahaba ay katumbas ng Sige, dito muna tayo sa bilang ng hanay ng tens. Ang hanay ng tens ay 30, 30. Pag pinagsama ang 10 at 20, ang sagot ay 30. So, dahil expanded form ang ating ipinapakita ngayon, balikan natin yung 11, yung 11. Ang 11 ay 10 plus 1 sa expanded form. Doon naman sa hanay ng tens, yung 30. 30, idagdag natin yung expanded form ng 11 kanina ay magiging 30 plus 10 plus 1 is equal to 41. 41. 41 ang kabuuan ng mga batang sumali sa palaro ng lahi sa klase ni Binibining Perez, ni Ginang Perez. Ngayon naman, gamitin natin ang paraan ng standard form o standard algorithm. Gamit pa rin ang bilang na 18 at 23. Pagsamahin ang mga bilang sa hanay ones. Hanay ones, ano ba yung mga bilang na nasa hanay ones? 8 plus 3. Ano ang inyong sagot? Magaling. 11. 11. 8 plus 3 is equal to 11. Ngayon, paano natin ipapakita ang regrouping? I-regroup natin. Dito sa bilang na 11, alin dito ang nasa hanay ng isahan? Hanay ng isahan. Bilang na isa. Bilang na isa. Ayan. Sa bilang na 11, ang sa hanay ng isahan ay bilang na isa. At ang sa hanay naman ng tens, anong bilang ang nandoon? Isa rin. Tama? Isa rin. Dahil nasa hanay siya,
ng tens, dapat doon din natin siya ilalagay. Nailagay na natin yung hanay ng ones. Ngayon, ilalagay naman natin itong isa, bilang na isa sa hanay ng tens. Kung mapapansin nyo, yung bilang ng dalawa ay nagkahiwalay. Yung bilang na isa na nasa hanay ones ay napunta sa ilalim ng hanay ones. At yung bilang na nasa hanay tens ay napunta naman sa itaas ng hanay tens. Kaya tayo ay nagkaroon ng regrouping. Ngayon, pwede na nating pagsama-samahin o i-add ang mga bilang na ito na nasa hanay ng tens. Unahin natin ang 1 plus 2 is equal to 3. Huwag nating kalimutang isama itong idinagdag natin sa itaas na isa pang 1. 3 plus 1 ay 4. So, ang kasagutan, kabuuan, ay 41. Naintindihan niyo ba ang ating aralin ngayon, mga bata? Para higit na mapalawak pa ang inyong kaalaman, magbigay tayo ng iba pang sample or example, halimbawa. Unang halimbawa, anong bilang meron tayo? Tama, 37. Dagdagan ng 25. Okay, anong una natin gagawin para ma-solve natin o mapagsama natin ang mga bilang na nakikita nyo sa inyong harapan? Anong una natin gagawin? Okay, hanapin muna natin ang pangkat o hanay ng ones. Ito yun. 7 plus 5. 7 plus 5. Anong sagot? Ang sagot ay 12. Ngayon na isulat na natin sa gilid ang 12. Saan natin ilalagay ang isahan? Alin dito sa bilang na 12 ang isahan? Magaling! Yung number 2. Yung number 2 ang isahan, kaya ilalagay natin siya sa hanay ng ones sa ibaba. Ngayon, nailagay na natin ang ones. Anong susunod? Isunod naman natin ang tens. At saan naman natin ilalagay ang tens? Sa hanay din ng tens. Sa taas ba o sa ibaba? Magaling! Sa itaas na bahagi. Ngayon na ilagay nyo na ang isa sa itaas na bahagi, ang bilang na isa sa itaas na bahagi. Ano na ang susunod na gagawin? Okay, atin na itong pagsasama-samahin. Unahin natin ang 3 plus 2
5. 3 plus 2 ay 5. O, may nakalimutan kayong idagdag. Ano po iyon? Ito po, yung bilang na isa na inilagay nyo sa itaas na bahagi ng hanay tens. 5 plus 1 is equal to 6. Approve! ₱37, dagdagan ng 25, ang sagot ay 62. Check! Nabitin ba kayo? Isa pang halimbawa. Oops, teka lang. Bakit meron nang nakasulat na sagot? O, burahin muna natin ito. Bakit ayaw mabura? Ayaw mabura? O, sige, tuloy na tayo. Anong bilang nga ang nakikita nyo? Yung addends? 54 plus 38. Sige nga. Ano ang una nating gagawin? Tama. Pagsamahin muna natin ang hanay ones o hanay ng isahan. 4 plus 5 is equal to 12 pa rin. Yes, 12 pa rin. O, ayan. 12 na. Anong gagawin natin? Magaling. Isusulat natin ang sagot sa ibaba ng hanay ones. Sa ibaba. Sulat natin ang 2. At, syempre, kung naisulat na natin ang 2 sa hanay ng tens, ay ng ones, yung pang tens naman. Saan natin isusulat? Sa itaas. So, ayan, meron na siya. At dahil meron na siya, ano na ang susunod na gagawin? Pagsama-samahin na natin itong tatlong bilang. Unahin natin ang 5 plus 3. 5 plus 3. Mahusay, 8. 8. Tapos, anong susunod? 8, dagdagan pa natin ng isa. Ang sagot ay 9. Napakahusay talaga. Sige nga, anong bilang ang sagot na naisulat ninyo? Sa wikang Ingles, 92. Sa wikang Tagalog, 72. Check na naman. Isa pang halimbawa. 6 plus 6. 12 ulit. 12. Anong gagawin na susunod? Isusulat sa ilalim ng hanay ng ones. At yung hanay ng tens, isusulat naman natin ang bilang na isa. Pagsamahin ang tatlong bilang. 1 plus 4, 5. Dagdag natin yung isa pa sa taas.
5 plus 1, 6. 62. 62, 62. Check! Wow, may fireworks. Nakakuha kayo ng 3/3. Ang huhusay talaga ng mga grade 1. Subukan naman natin gamit ang expanded form. Nagbigay tayo ng halimbawa. 59 plus 24. Pahabain natin, expand natin ang bilang na to. Lagyan natin ng equal. Okay, sige nga. Paano natin pahahabain? Ang galing. 50 plus, o huwag kalilimutan ang plus sign. Dahil may 50 o 5 sampuan at 9 na isahan. Dito naman, 20 plus sign at ilan ang isahan? 4 ang isahan. Kasya kaya? Kasya pa ba tayo? Pagsagot? Parang wala na tayong space sa baba. Sige. Unang gagawin, pagsamahin ang hanay ng ones. 9 plus 4. 9 plus 4. Ang sagot ay 13, 13. Ngayon naman, hanay ng sampuan. Hanay ng tens. 50 plus 20. 0. 5 plus 2. 7. Oops! Ano po yung wag nating kalilimutan? Plus sign. Ngayon, pahabain natin ang bilang na 13. Ang 13 ay is equal to isang sampuan at 3 isahan. O ngayon, balikan natin ito. Itong hanay ng tens kanina, 70. 70 plus 10 plus 3. Ayan. Ang haba na. Na-expand na natin. 70 plus 10. Ano sagot? 80? Tama, 80. 80. Dagdagan natin ng 3. 80. 3. 83. Check na naman. Excellent job para sa inyo, mga grade 1 Lily. Alam kong natutunan nyo ang ating aralin sa araw na ito. Kaya lang pagpasok, dapat sila kahit na agad. Tandaan!
sa pagdaragdag ng mga bilang na may dalawa, hig 2 digit na may pagpapangkat o regrouping. Anong unang gagawin? Isulat ang bilang isulat ang bilang na nasa tamang hanay o place value. Kailangan nakalinya siya. Pag ones, magkakatapat. Pag pang tens, magkakatapat din. Ikalawa, pagsamahin ang mga bilang na nasa hanay ones. Ikatlo, i-regroup. Ipangkat ang tens, ang 1/10 na nasa hanay ng tens. Yun yung inilalagay natin sa itaas ng hanay ng tens. Yung bilang na isa na nilalagay natin sa itaas ng tens. Pang-apat, pagsamahin ang mga bilang na nasa hanay ng tens. Huwag kalilimutang isama yung nailagay nyo na sa itaas na bahagi. At ang panghuli, huwag kalimutang isulat ang sagot mo o ang sum. Ngayon, para sa ating gawain sa asynchronous, sagutan ang mga gawain sa pagkatuto bilang 3 at 4. Pahina 13 hanggang 14 sa inyong Math Module Pivot Quarter 2. Hanggang sa muli, Grade 1 Lily, paalam!